Hindi ko na maalala eh. So parang mga grade school around those days. Tapos, nag-start ako pandemic kasi siyempre, nainip tayo lang hindi tayo makalabas ng mga kailangan na mag-start ako. Ako yung gumawa ng Little Nightmare diorama at saka yung One Piece diorama. Alright, thank you so much. Now, waiting for our question. So let's get the ball rolling while we're waiting for a question. So we'd like to ask you sila namin tanungin, kailan nagsimula at bakit nagsimula ang inyong pangkolekta? Meron bang something in your childhood na parang medyo may kulang yata ng konti, then when you enter adulthood, parang you want to fill that void. May mga ganun ba kayong feeling your inner childhood dilemma? Hello everyone. So, talking about my collection journey, it all started in early January of 2023. And nagsimula lang siya kung one na sa store sa may notes na yung guys, tapos nagkakapang 10 years na ng Godzilla at ng Godzilla. So, ay nagandaan ako doon, kumulin ako. At saka sa mga collectors, start ka ng mga collecta, tuloy ko lang na yan. So, yun, over time, collection ko mga point na naging for COVID activities na yun eh. So yun. Tapos, eventually, let's say 2094, nandun ba sa high school wala ng ibang mga toys from other media franchises like Transformers at Pokemon. Pero ang pinaka-primary mo ng collectible is yung Godzilla. So yun po. Now, he's holding one of the... So siya pala yung member ng Philippine Godzilla, ano ba? Yes po, I'm actually a member of the nationwide group called Philippine Collectors Group called Godzilla Collectors Philippines po. I've been exhibiting po since, let's say, August 2024. And been doing so in a lot of toys po. Though eventually, since ako like, it's my 32nd birthday today, so I have to, so yun, one step up ako, I will not stop my passion for collecting, but of course I have to listen to my and, wisdom from other friends. Well, 32 is still young, huh? You're still young. Alright, thank you so much for sharing your story with us. Now, let's introduce yourself and what are you collecting? My name is Ray Gonzaga. I'm collecting anime figurines such as Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Naruto, that's my main line. I started Gariban like 2 weeks ago. Ever since 5 years old. My uncle is like quite like he's one of the mga like is Godzilla before anime. And yung 5 years old ako, there was a collecting toys na mga sa McDonald's sa Jolly. And over time, kailangan ko kami kasi pangarang dahil when I'm in elementary school, I started collecting Legos. Then, over time, kailangan ipang excited kasi tumatanda. Then, 2021, start ako ulit collecting ng mga anime figures. So medyo season na nag-collect mo. Parang depende sa season ng buhay mo, nag-collect. Yes. At this season, ano na yung mga collect? Ang mga anime figures ko. Anime figures. Na-keep mo ba lahat? O may mga dispose ka din pero may pumatasan? May kinikip ko ng may mga sentimental pa. And may mga lahat naman kayo may display ng mga collections nyo. Diba? So yung mga nakikita nyo po mga toys dyan sa center ng ating exhibit, yan po yung mga collections po nila and they're here to share their stories. Habang ako sa kagaling, alam mo, kanina pa dapat itong pinag. Joke na. May tumawag kasi. Ay, sino yun? Hindi, yung question natin is, paano ba nagsimula yung collection mo? Meron bang something in your childhood that you would like to heal right now?
Or parang kapag si Rina, parang tito mo kasi, connect mo, baka it in the family. So what's your story? Ano kasi, yung sa akin kasi, dahil yung father ko, nagbe-drive siya lagi ng sasakyan kung may nagpaparent sa amin. Doon ako nahilig sa sasakyan. So, I'm a full-time diecast car collector. So talagang, yun ang naging focus ko ever since mga almost 20 years na rin. Talaga nag-start ako sa mga Hot Wheels, yes. Alas mapuno yung bag ko ng Hot Wheels nung ulit ako. Tapos, ayun, dahil na sa mga cars nag-expand siya ng bag up to this moment. Hindi ko rin expect na makakapag-display din ako sa mga event kasi more likely, laro-laro lang, ganyan. So, our visitors here, nakikita nila yung mga display mo. So, nandiyan sila sa gitna, di ba? Tama? Okay. So, hindi nila alam kung kanino yun. So, please introduce yourself. Kasi kanina pa namin hinahanap. Let's start it right here. So, actually, nag-introduce yourself tapos nagpakita ng talent. Wala ko naman na yung Sayaw ka na lang, sayaw ka na lang. Ako nga pala siya. Christian Nagiging also known as nagpo-cosplay din ako and also gumagawa ng mga recycled materials na meron. At naniniwala ka sa kasabihan na kapag hindi mo binuksan yan, hindi ka nabubuhay. Kasi, bakit ka pabibili ng bagay na yan, halimbawa, kung hindi mo rin lalaroin. Hindi ko na lang sa Tayo ka, Christian, tayo ka. may po. Special talent. Kumakanta. Medyo naman ang talent. May nakatalent ka. Nasample lang mo. Tinawag ka sa mga Mother Nature. thank you so much. Right, so our next toy collector. Good afternoon po. So, nag-start ako. Actually, bata pa lang nag-start. Kahit naman, lahat ng mga toy collectors actually, nag-start sa bata. Siguro, dahil kabataan ang ginagawa natin, ginagawa natin yung mga laruan natin. Yes, sa liit. Hanggang nasisira, hanggang nawawala, ninanakaw ng kaibigan. Joke lang. Tapos, yun. Kasi na, dahil lilipat ng bahay, parang nawawala yung mga Power Ranger noon, yung mga lit. Namumura sa mga store. Tapos meron ng matamandaan na meron ng isang figure na tracks. Hanggang nawala na yung sa maganda. Tapos, nung nag-aaral ako, parang wala pa akong collection. Hanggang pagkatapos ko, doon ako nag-start ng collection ko. Nawala yung drums. Yung drums. So, ito ba? Ano lang, beach? Actually, doon sa Abacan. Baka, di ba? Ngayon, tapos, nag-start yung sa Divisoria. Pag-time lang yung Divisoria, sabi ko kukuha ko. Kukuha ko ng isang Gundam noon. Kasi Gundam namin type lang kasi yung parang magandang play, nag-build, nakaka-addict na BGC. Shoutout sa Pampanga Gundam community. At saka, May kumakaway kanina. yeah, sa mga BGC dyan. BGC boys. At saka sa mga Hobbies Alliance Pampanga. Wala kasali sa inyo sa ibang BGC boys. Iba yan? Ano ba yun? Iba-ibang BGC. Yun, so, yun, start namin. Dumarami. Na ina-award ko sa every sawo, o isang sawo. Pero sa akin, halos na boss. Yun, tapos, yun na. Masali sa community, masali sa mga
iba't ibang display, local lang kami na sa mga iba't ibang mall sa group ko, sa main group ko, hanggang sumali ang PTC para makapag-display sa mga mall na mga iba't ibang mall. Tapos na-invite kay Happy Fest, thankfully kay Happy Fest. Thank you po kay Happy Fest. Lalo na kayo sa akin. Yun lang po. Yung collection ko po, kasi pag nag-display ako, merong team. So yung team ko ngayon, Bida Shrine, yung mga bida na nakikita natin sa mga iba't ibang anime na napapanood natin, at paborito natin na pinapanood kahit ngayon, wala na sa TV o sa free TV. Napapanood natin sila sa mga online. Yan ang po. Salamat po. Thank you so much. Now, our next guest. Medyo nakakaiyak ko eh. Nag-start ako nung 7 years old ako. Tinala ko ng mama ko sa bahay ng pinsan ko. Iyak mo kami? Ano lang? Parang doon ako iiwanan kasi ayos ang mama ko. So yung pinsan ko, meron siyang collection ng mga Pokemon at wrestling figures. So ako naman dahil pick lang wrestling yun noong 2007, 2008. Wala pa naman. Wala pa rin. Tapos, ako naman, nilaro ko, hanggang sa nag-pauwi ko, hindi ko na makalimutan yung wrestling figure na yun. Especially si Batista, si Dave Batista yung figure. And then, after nung pinag ko sa mama ko, sabi niya, wala akong pagbili ko kasi mahal yun na yun. And then, one time, kung namin dito sa Korea, meron yung mga wrestling figure, bootleg, mga bootleg siya. So, yung bootleg na yun, that cost, 100 pesos na agad. So, sabi sa akin ng mother ko, kapag yung grade mo is mataas sa school, i-reward kita na wrestling figure. So, nakalo ko, pinaligan ko dito sa school, hanggang sa yung grade ko, pupunta ko talaga dito sa Korea. And then doon, isang figure ang pinili sa akin. And then, doon ang simula na every magandang grade ko, bibigyan ako ng wrestling figure. So shall we say, ang talino mo talaga? Nung ano naman, mga elementary to high school. Nung college, medyo Wala na, siguro nanay ko na, panibawi yung batis. Bumuwi na. So yun, hanggang 2017, hanggang 2015, nag-umalit ako wrestling. Umabot na sa mga almost 200 to 300 figures sa bahay. So nagpahinga ako, and then 2019, before pandemic, nag-decide ako ng parang gusto i-benta. Ang kaso, tinanong ko sa mga professional collectors, mga collector talaga ng wrestling, lumantado, doon ako nalunan sa price. Kasi before, nabibili ko kasi ng 100 pesos, ngayon, yung price ko na ngayon is naging 10 times yung price sa market. So parang doon ako napaisip na, parang nakaicho na talaga. Parang investment pala to. 2 years na pag-collect, biglang bumalik ulit yung pagiging collector ko. So, simula noong 2020, nagtutulit ako ng wrestling figures hanggang dumami. Tapos may mga nag-duplicate, syempre. Doon ako nag-start. Kasi dati talaga ayaw ko ng-benta. So, pinasal ba? Parang kahit dati ako, meron ako pinanaman ko. Tapos depende ako lang. And then, kung may pumasok ng mga pera, syempre, parang kailangan mo rin ng money. Parang hindi mo naman kailangan ng pera, piligay ng pili. Kailangan. At matalino siya. Tapos, doon ako nag-start gumawa ng page. Tatlong kaibigan ko ng wrestling collector, napag-isipan namin na gumawa kami ng page. And then, doon kami nag-benta ng mga wrestling figures. So, hanggang ngayon, buhay pa yung page namin. 2023, 2 years na, yung JEB Collectibles. So, ayun lang pinakulit ko ngayon, wrestling, tapos nag-start ako Marvel, MCU, Spider-Man. And then, this week lang, pauwi ng mother ng phone ng States, lumili yung mga dinosaurs. Sabi sa inyo, mayaman. Then, may na-inspire ako dito, yung naglasin sa
Dapat solo interview to eh. Hindi panel eh. Ayun lang. So, sa tingin mo, ito na yung wrestling figures mo? So ngayon, nasa ano na lang siguro sila. 100? Kasi nag-out na ako, nagka-live selling na ako. Okay. Out na ako ng mga medyo marami. So, ang dami ng reward ng natin sa iyo. Sa iyo ba yun? Magpili ka ba? Ikaw na sa laki. Sila na nag-group. Alam ko, puro mo na yung okay, thank you so much. So we have our next toy collector right here. Kala ko tayo yung video. Hi again, guys. I'm Jen ulit. Yung nag-display yung dito ng SLS. There, one piece there. Dito ba sa banda ng dito? Hindi ko nakasasay. So, yun. Going back to journey ko na this time. Noong 7, grade 1. That's 1998. Tapos, hindi ko siya makakamit na kasi yun talaga yung naging point na tapos na sa akin. Bale, pag 1998, pinasya ko din ang mama ko sa akin. Tapos, ngayon ko yung video. Sa siyang yung third video, si Manatela. Ang favorite ko naman. Tapos, 35 pesos. Parang hindi ko butik ko naman. 35 pesos. Parang pin lang na siya sa damit. 35 pesos in 1998. Pero hindi ko rin natin. Lumama. Sabi niya, 35 pesos, that's our own affordable. Hindi natin kaya. So, pinag-transfer sa kanila na. So, sige, pag ako nagpapera na, magkukulang na naman gusto. So, pag kaya ko na, magkukulang na naman. Kasi yung sabi ko siya. Yun, sinuwerte din naman sa buhay. So, nag-high school ako, pero hindi pa rin ako binibili ng school. Nag-iipon ako sa alaala. So yun, nag-start ako, high school ako. Nag-start ako sa Marvel Legends. Tapos, ibang comic characters. Tapos, Transformers, iba-iba na rin. Kung hindi na uso. Tapos, siyempre hindi nawala yung Ninja Turtles. Tapos, nung medyo modern na rin, anime era, ayun, nag-start na ako mag-direct ng anime. Tapos, nag-pandemic, wala nang magawa sa bahay. Wala na yung pwedeng gawin, hindi na pwede lumabas. Na-ispan ko, hindi rin ako makabili ng videos, ayaw deliver ng mga sellers. So, ano ba gawin ko para nagdagdagan yung videos ko without buying new ones? So, ayun, isip ko, lagyan na yung bayaran, nagawag lang bang ko mga person. Para di ako nag-sobrang so, ayun, nag-start doon. Ginawa ko na tapos. Nung medyo na-acknowledge na ako ng tao, mga friends ko tsaka yung mga there is na. Naisip ako na naman, ano ng page. Gawa ng page. So, tinawag na yung page na para bayaran ng isang I don't know if it's called the same sa Tagalog. Kung para like yan. So, yun. Kasi yung style parang hindi siya precise, hindi siya careful. So, yung style, para lang yung pagawa ko. So, ganun yan. Kaya ginagawa ko. Ayan, so laban na natin yung history nila. So let's talk about more serious stuff this time as toy collector. So anyone can answer yung mga questions na ipapato namin sa inyo. So lahat ba kayo na